Kumusta mga kasaliksik? Matagal na nating hindi na pag-uusapan ng Japan pero alam mo ba na napakaraming mga kakaibang libingan ang nagawang matagpuan dito? Kaya mula sa libingan na inukit pa mula sa mga burol hanggang sa libingan sa loob ng kastilyo ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na malalaking libingan na nagawang madiskubre sa Japan. Kaya kung handa ka nang mapanood at malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, ang Rock Cut Tombs at Ishinuki Nagino Caves. Halina't tuklasin ang mga kamanghamanghang mga Rock Cut Tombs sa Kyushu, Japan. Ang mga libingang ito ay inukit diretso sa gilid ng mga burol at bangin, gumagamit ng likas na hugis ng bato. May mga parisukat o parehabang pasukan ng mga ito na papunta sa malalim na mga silid. Ang paggawa ng mga libingan na ito ay nangangailangan ng ekspertong kasanayan sa pag-ukit ng bato at malalim na kaalaman upang masigurong ligtas ang mga silid at hindi guguho. Ang nakakatuwa pa dito, kapag ikinumpara mo ang mga Rock Cut Tombs ng Japan sa Sanakcha Rock Tombs sa Turkey, makikita mo ang kapansin-pansing pagkakapareho nito. Ang parehang uri ng parehabang pasukan ay makikita rin sa India, Peru, Italy at Egypt. Sa Japan, marami pang mga Rock Cut Tombs na maaari mong tuklasin tulad ng Yoshimi Yakwana na nangangahulugang 100 butas ng Yoshimi. Ang lugar nito ay may 216 na sinaunang libingang kuweba na inukit sa isang burol. Bawat isa ay may maliliit na mga parisukat na pasukan na patungo sa bilog at doom na loob. Sa Nagasaki, makikita rin ang Ishinuki Nagino Caves na may 48 sinaunang niches at maliliit na kuweba na inukit sa isang 250 metrong mahahabang rock formation na may detalyadong dekorasyon sa loob at labas. Ang ilan sa mga silid ay napakalaki, kaya't iniisip ng mga scientists na maaaring ito ay isang sinaunang lungsod na inukit mula sa burol. Number 9, ang Ishibutai Kofun. Ang Ishibutai Kofun ay isang kamanghamanghang stone tomb mula sa Asuka period. Matatagpuan sa Shimonosho sa Asuka, Nara Prefecture, Japan. Itinuturing na ito ang libingan ni Soga no Omako, isang makapangyarihang pinuno ng sinaunang Japan. Ang libingan na ito ay sumasakop ng 27 square meters at kilala bilang pinakamalaking megalithic structure ng Japan. Tinatawag din itong Ishibutoya Kofun dahil sa hugis nitong parang malaking stone stage. Ang Ishibutai Kofun ay gawa sa 30 malalaking bato mula sa Mount Tanamin na nasa 3 kilometro ang layo. Ang pangunahing silid nito ay may sukat na 7.5 metro ang haba, 3.4 meters ang lapad at 4.8 meters ang taas. Ang mga batong bumubuo sa kisame tinatayang tumitimbang ng 60 hanggang 77 tonelada. Ang buong site kasamang plataporma at moat ay humigit kumulang 85 metro ang haba. Sa kabila ng mga pagnanakaw ng mga libingan, ilang piraso ng bato kasangkapang bronze at mga pira-pirasong palayok ang natagpuan dito. Noong 1935, idineklarang isang historical site ang Ishibutai Kofun at noong 1954, binigyan ito ng status ng Special Historic Site. Ngayon, bahagi ito ng Asuka Historical National Government Park at maaaring bisitahin mula sa Asuka Station gamit ang Asuka Tour Bus o pag-upa ng bisikleta. Number 8, ang Oni no Sekamen Stone. Sa Asuka, Japan, matatagpuan ang mga sinaunang batong istruktura tulad ng Oni no Sekeman o Demon's Washing Stone. Ang megalith na ito ay malapit sa Asuka River at kilala sa kakaibang hugis at mga kwento sa paligid nito. Ayon sa mga lokal na alamat, ginagamit ng isang higanting demonyo ang batong ito upang hugasan ang kanyang mukha tuwing umaga. Ang bato ay malaki at patag, perpekto para sa mahiwagang gawain na sinasabing ginawa nito. Pinaniniwalaan din na may papel ito sa mga sinaunang seremonya o ritual dahil sa prominenteng lokasyon at natatanging itsura nito. Malapit dito makikita rin ang Oni no Manaita o Demon's Cutting Board. Ayon sa alamat, ginagamit ng isang higanteng demonyo ang batong ito upang chap-chapin ng mga biktima o maganda ng pagkain niya.
Ang nakakakilabot na imahe nito ay nagpapalalim sa pagkabaliw dito ng mga tao at sa kahalagahang kultural nito bilang lugar na puno ng mga kakaibang mga kwento. Ang Oni no Manaita ay kahanga-hanga rin sa laki at kapatagan ng ibabaw nito na nagpapahiwatig ng matinding gamit noong sinaunang panahon. Number 7, ang Sakafuna Ishi Stonework. Kilala ang Japan sa mga sinaunang kaugalian, mahabang kasaysayan at mga kagiliw-giliw na misteryo. Isa sa mga misteryong ito ay ang Sakafuna Ishi Stone na matatagpuan sa Asuka Island sa Nara Prefecture. Bagaman hindi tiyak ang eksaktong edad nito, tinatayang mga 1,300 taong gulang na ito mula pa noong Asuka period. Isang mahalagang panahon na kilala sa pagpasok ng Budismo at pagpapatibay ng imperial na pamumuno. Ang Sakuna Ishi Stone ay isang malaking patag na bato na may 2 planggana at detalyadong mga kanal na inukit sa ibabaw nito na nagpapakita ng kahusayan sa pag-ukit ng bato. Iba't ibang tsorya ang nagmumungkahi kung para saan ginamit ang bato. Isang idea ay ginamit ito sa paglinis ng bigas, batay sa salitang sakafune na nangangahulugang rice washing vessel. Ang iba naman ay naniniwala na ginamit ito sa mga ritual na panreliyon, lalo na sa paglilinis ng tubig. Meron ding nagsasabing posibleng ginamit ito bilang kasangkapan sa astronomiya na tugma sa interes ng Asuka period sa kalawakan at kalendaryo. Ang Sakafuna Ishi Stone ay may malalim na kahulugang kultural para sa Japan at patuloy na inaakit ang mga bisitang nais malaman ang mga sinaunang misteryo ng bansa. Ginagamit ngayon ang makabagong teknolohiya tulad ng 3D scanning at elemental analysis upang mas mapag-aralan ang batong ito at mapanatili pa para sa mga susunod na henerasyon. Number 6, ang templo ng Kotoko-in. Ang Kotoko-in ay isang Buddhist temple sa Kamakura, Japan, nakabilang sa sekta ng Jodoshu. Matatagpuan ito sa Kanawaga Prefecture at kilala rin bilang Taizan o Shoju Senji. Sikat ang templo dahil sa Great Buddha of Kamakura, isang napakalaking estatwang tanso ni Amityville na kilalang simbolo ng Japan. Ang estatwang ito na kinikilala bilang national treasure ay may taas na 43.8 feet at timbang na 103 tonelada na ginawa pa noong 1252. Noong una, ang Kotoko-in ay may malaking kahoy na Buddha na natapos noong 1243, ngunit nasira ito ng bagyo noong 1248. Dahil dito, nagpanukala si Joko ng bagong estatwang tanso na nagawa sa tulong ng mga kilalang artisan noong panahon. Bagaman tinakpan ng ginto noong una, makikita pa rin ang bakas ng gold leaf malapit sa mga tenga ng statwa. Sa paglipas ng panahon, ang Great Buddha ay nakaranas ng maraming natural na sakuna, kabilang ang mga bagyo, tsunami noong 1498 at ang 1923 Great Kanto earthquake. Sa kabila ng mga pinsala, patuloy itong inaayos at pinapangalagaan, kasama ang mga kamakailang pagsasaayos na ginawa noong 2016 upang masiguro na patuloy itong magbibigay inspirasyon at paggalang. Number 5, ang Ishi no Hoden. Ang Ishi no Hoden ay isang napakalaking batong istruktura sa loob ng Oshiko Jinja, isang Shinto shrine sa Takasago, Hyogo Prefecture, Japan. Ang bato na tinatayang may timbang na 500 tonelada ay may sukat na 6.4 meters ang lapad, 5.7 meters ang taas at 7.2 meters ang kapal. Kilala ito bilang Demon's Washing Stone at may hugis na parang 2 patag na parihabang bloke na may mas maliliit na parihabang bahagi na may pyramid-like na protrusion. Ang espasyo sa pagitan ng bedrock at ng monolith ay sapat para makadaan ng isang tao at nagbibigay ito ng ilusyon na lumulutang dahil sa central pillar na nakatago sa ilalim. Sa kabila ng malawakang pag-aaral gamit ang 3-dimensional laser measurements, nananatiling misteryo ang pinagmulan at layunin ng Ishi no Hoden. Ayon sa alamat, sina Kami Okoninushi at Chuku Nabakuna ay naglalakbay mula Izumo patungong Harima upang magtayo ng isang stone place, ngunit nabigo dahil sa lokal na rebelyon. Ang monumento ay nanatili sa
Harima Kotoku Fodoke mula noong 713 hanggang 717 AD at ipinag-utos ni Prince Shotoku. Ang lugar ay naging bahagi ng National Historic Site noong 1979 kasama ang iba pang lokasyon sa Takasago. Number 4. Mount Nokogiri. Ang Mount Nokogiri, kilala rin bilang So Mountain, ay isang maliit na bundok sa Boso Peninsula sa Honshu, Japan. Matatagpuan ito sa pagitan ng Futsu City at Kyonin Town sa Awa District, Chiba Prefecture. Ang bundok ay kahawig ng jog profile ng isang Japanese Ho at isang matarik na kanlurang bahagi nito ay bumababa sa Tokyo Bay. Merong 200 at isang rail tunnel na dumadaan dito na nagkokonekta sa Futsu at Tateyama via Ochibo Line. Ginamit ang bundok bilang quarry noong Edo period at ang mga labi nito ay lalo pang nagpapaganda sa tanawin. Sa kanlurang bahagi ng Mount Nokogiri, matatagpuan ang Nihonji Temple Complex kung saan makikita ang dalawang kahanga-hangang eskultura. Ang 31.5 meters na taas na seated figure ni Yakushi Nyorai, ang pinakamalaking pre-modern stone carved daibutsu sa Japan, at ang 100 shaku cannon, isang mataas na relief carving sa isang quarry wall. Bukod dito, may 1,500 hand-carved arahat sculptures na matatagpuan dito. Ang lugar nito ay nagbibigay ng nakamamanghang tanawin ng Boso Hills at Tokyo Bay, kaya't ito ay sikat na destinasyon para sa mga turista. Maaaring marating ang templo sa pamamagitan ng tren, ropeway o ferry, na nagbibigay ng iba't ibang paraan upang ma-enjoy ang kagandahan ng Mount Nokogiri. Number 3. Ova Stone Quarry sa Utsunomiya. Maraming turista mula Tokyo ang dumadaan sa Utsunomiya papuntang Nikko, pero ang Utsunomiya ay may sariling mga yaman na talaga namang sulit tuklasin. Ang Ova Stone, isang unique na bato mula sa lugar, ay ginamit sa mga kilalang buildings tulad ng Imperial Hotel ni Frank Lloyd Wright. Kaya naman, sa Utsunomiya, pwede mong bisitahin ang Futarayama Shrine na higit sa 1,600 taon na ang edad, at ang Matsugumani Catholic Church na gawa sa Ova Stone noon pang 1932. Malapit dito, makikita ang Orion Dori, isang tradisyonal na shopping street, at subukan ng masasarap na set meals sa Oshiraku. Sumakay ka ng bus papuntang Oya para makita ang mga Mine Hills at Stone Cliffs. Sa Ova, pwede mong bisitahin ang Kainahan Open Quarry, kung saan pwede kang mag-bake ng pizza sa mga oven na gawa sa Ova Stone. Pwede mo ring tuklasin ang Ova History Museum na may mga cool na display at sound and light show. Ang Utsunomiya, na madalas natatabunan ng Nikko, ay isang lugar na puno ng kasaysayan at mga kultural na landmarks na tiyak na magugustuhan mo. Number 2. Unexcavated tombs sa Japan. Sa Japan, may libo-libong ancient burial mounds na tinatawag na kofun. Karamihan dito ay hindi pa nahuhukay. Ang mga libingan na ito, mula pa sa panahon ng mga unang pinuno ng Japan, ay may iba't ibang hugis tulad ng keyhole, bilog at parisukat. Ang keyhole-shaped kofun ay unique sa Japan at mukhang mga isla na napapalibutan ng moats. Isa sa mga sikat na grupo ng mga tombs na ito ay ang Mozo Kofun Group sa Sakai City na may mahigit 100 burial mounds. Pinakamalaki dito ang Daisen Kofun na may haba na 1,600 talampakan. Mas malaki pa sa Pyramids of Giza. Ayon sa mga lokal na alamat, habang nagtatrabaho ang mga tao sa araw, ang mga Diyos naman ang nagtatrabaho sa gabi para may tayo ang mga libingan na ito. Kaunti lang ang alam tungkol sa mga kofun dahil konektado ang mga ito sa mga legendary first emperors ng Japan at hindi pinapayagan ng gobyerno at ng Imperial Household Agency ang paghuhukay sa karamihan ng mga sites na ito. Pinaniniwala ang libingan ni Emperor Nintoku ang Daisen Kofun Base sa mga lumang teksto. Noong 2019, naging UNESCO World Heritage Site ang Mozo Kofun Group dahil sa limited access at kaunting archaeological na paghuhukay. Maraming conspiracy theories ang nagsilabasan, tulad ng idea na maaaring naglalaman ang mga kofun
ng advanced ancient technologies o knowledge. Number 1, Osaka Castle. Ang Osaka Castle o Osaka-joy ay isa sa mga pinakasikat na landmark sa Japan. Matatagpuan ito sa Choko area ng Osaka at mahalaga sa kasaysayan dahil sa papel nito sa pag-unify o pagkakaisa ng Japan noong Azuchi Momoyama period sa 16th century. Ang main tower ng Osaka Castle ay nasa isang lugar na may 1 square kilometer ang laki. Nakatayo sa 2 raised platforms na gawa sa landfill at pinapalibutan ng mataas na pader ng batong tinatawag na boardwalk piling. Ang tower ay may 5 palapag sa labas at 8 palapag sa loob na nakatayo sa mataas na batong base para protektahan ang mga nasa loob mula sa mga umatake. Pinapalibutan ito ng mga moat at fortifications kasama ang 2 moat, inner moat at outer moat. Sa loob ng castle grounds, may 13 struktura na kinikilala bilang important cultural assets ng Japanese government, kabilang ang mga gates, turrets at gunpowder magazine. Makikita rin dito ang Nihonji Temple Complex, Nissho Nomaru Garden at Plum Grove. Ang Osaka Castle na sinimulang itayo ni Toyotomi Hideyoshi noong 1583 ay naging sentro ng mga labanan at sakuna sa paglipas ng panahon. Ngayon, ito ay nagsisilbing museum at popular na destinasyon lalo na tuwing cherry blossom season na madaling marating mula sa Osaka Jocoin Station sa JR West Osaka Loop Line.